Hello mga kabayan. Ito po si Lynn na nakatira sa China at ngayon dadalhin ko na naman kayo sa isa sa mga pinupuntahan ko na mountain dito sa Nanjing, China. So dito po tayo ngayon sa Qisha Mountain or Qisha Shan. Siyempre, pagdating namin dito, nagbayad ka agad kami para makapasok kami. So, ang bayad namin is 160 RMB for adult. Dalawa kasi kami, so 80 per person. Pero pag bata, 40 RMB lang at saka matanda, ganun din, 40 RMB. May discount po sila. Tapos pala, pagkabili po natin ng ticket, diretso na tayo dun sa main gate. At sa main gate, ipapakita lang natin yung ticket na binayaran natin at isa-swipe lang po iyon. Meron ding mga cart or masasakyan dito kung ayaw nyong maglakad. Pero kami ng husband ko, mahilig talaga kaming maglakad kaya hindi kami sasakay dyan. So may bayad po yan. Yan po yung isa sa mga pinagkakakitaan sa park. Ang mga maple leaves po dito ay iba doon sa mga maple leaves na makikita natin sa Canada. Sa Canada po, malalaki yung dahon. Dito makikita natin, maliliit lang siya. Pero maganda pa rin. Ito talagang mga maple leaves ang dahilan kung bakit kami pumunta ngayon dito dahil gusto naming makita ang naggagandahang pulang dahon sa mga puno nito. Bukod sa mga maple leaves na makikita natin dito, may makikita rin tayong mga bulaklak. So, alam nyo naman, sa lahat ng pinupuntahan natin, bulaklak talaga yung hanap ko. Kasi, yun talaga nagpapasaya sa akin. Ang mga bulaklak po na makita natin dito ay mga sunflowers at chrysanthemum flowers. Yan po yung dalawang bulaklak na usong-uso pagdating ng October at November dito sa China or dito sa Nanjing kasi sa Nanjing lang po ang nalilibot natin. Importante po na i-maintain ang kalinisan kaya wala pong makikitang basura dito at maganda at malinis talaga. So, proper waste management po. May mga makikita kayong mga trash bins along the road or along the way pag akyat nyo. Kaya no worries sa proper disposal. Naging dilaw. Marami rin pong mga stalls na nagbebenta ng mga snacks dito. So yung very popular, yung hulatang, yun yung mga fruits na coated with white sugar. Tapos meron ding mga sausages, yung parang mga siomai na may kagaya nung sa atin na may mga sauce at saka drinks. Ayan po makikita natin. Naku, gusto ko sana bilhin lahat yan. Kaso syempre hindi tayo pwedeng kumain ng mga kung ano-ano lang. Nag-iingat po tayo. At syempre pa, hindi natin palalampasin ang araw na to na walang picture-picture kasama ang mga maple leaves. Ayan. So, bago po tayo makaakyat dun sa Qisha Mountain, dito sa baba, makikita natin yung mga temples, Buddhist temples. Nakatandaan ko po nung nakaraang taon, nagpunta kami dito ng gabi para sindi ng candles. Ayan po, may mga tao dito na nagsisindi, nag-prayer for good health and good life. So, dito po, magandang puntahan kung meron kayong mga wishes at pwede kayong magdirect ng kandila dito. Bukod sa mga maple leaves, meron ding tinatawag na ginkgo trees. So, yung ginkgo trees, nagbabago din yung kulay ng dahon nila. So, nagiging yellow lang siya, hindi siya nagiging red. And kapag winter na, mawawala na yan at lalagas na talaga lahat. Pero golden talaga ang kulay niya pag ganitong panahon at napakaganda. Hindi ko ma-explain kung anong nararamdaman ko kapag nandyan sa harapan ng puno na yan, napakaganda talaga. So, tandaan lang po natin na pag nagpunta po tayo dito, bawal pong picturean yung mga Buddhist or yung sculpture na Buddha. So, hindi po tayo kumuha ng kahit na anong pictures of those.
And sa loob, marami tayong makikita na mga orchids, yung purple orchids. So kung gusto natin ng prayers and offerings, pwede tayong bumili ng mga orchids, tapos ilalagay po natin yung name natin doon sa isang maliit na papel at i-display po nila yon doon sa loob ng temple. Mga 11 o'clock po kami nag-start na umakyat sa bundok and natapos kami ng around 2 o'clock. And actually, hindi talaga namin natapos yung pinakatuktok kasi pagod na kami, kailangan namin ng energy pababa. Kaya make sure na pag umakyat kayo, matansyahin nyo kung kaya nyo pang bumaba. Habang naglalakad po kayo pataas ng bundok, hindi talaga kayo mabuboring kasi napakadaming magandang puno at halaman kayong makikita as of this time. And meron ding mga lugar na kung saan merong fish pond, may mga bridge. So, napaka-relaxing at entertaining po ng paglalakad. Kaya naman kami, lakad lang, todo lakad. At todo picture and video din para hindi masayang ang pagpunta natin dito. So gusto ko sana kumuha ng mga maple leaves pero alam mo naman walang nangunguha ng leaves. Makikita mo parang bawal kumuha. So tinitingnan ko na lang yung lupa o sa baba kung may nahulog at may nakuha akong isang yellow at isang red. Pasalamat talaga ako sa husband ko kasi siya mahilig mag-drive at gusto niyang magpupunta sa mga lugar na ganito. Kaya ako enjoy naman sa mga pinupuntahan namin. Palang kalilimutan na magdala ng mga mangangat-ngat at kung ano-ano pang pagkain na gusto nyong dalhin. Basta huwag nyo lang pong iiwanan ang inyong mga pinagkainan na plastic. Isa pa sa nagustuhan ko sa mga ganitong activities na ginagawa namin live dito sa China ay yung benefit na makukuha po natin sa pag-inhale ng oxygen na galing sa mga puno. Napaka-fresh po. So kung nakatira kayo sa city, kagaya ko, nasa Nanjing kami, and may mga lugar na ganitong pwedeng puntahan, dito po yung place na pwede ka talagang maka-inhale ng quality oxygen na kailangan po ng katawan natin. Kaya kung may time po talaga kayo, kailangan pumunta tayo sa mga ganitong lugar na maraming puno para ma-improve po yung lungs natin at yung health. Dito sa Tuktok, isa sa mga highest point ng bundok na to, makikita po natin ang nagkagandahang parade of ships or boats dito sa Yangtze River. Ayan, ang ganda-ganda po niyan. So, halos ayoko na umalis dyan nung makarating ako kasi ang ganda talaga ng view. I hope na nag-enjoy po kayo sa ating pamamasyal dito sa Chisha Mountain at kita-kits ulit sa susunod na video. Bye!